Pagtatanggal ng prangkisa sa mga tricycle unit na 2 hanggang 3 taon nang hindi na irerehistro, ipatutupad ng Poso sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. CJ, tuloy-tuloy ang isinasagawang validation ng Public Order and Safety Office sa lahat ng prangkisa ng tricycle sa lungsod ng Dagupan. Umaabot na sa mahigit 300 tricycle units ang hindi nirerehistro simula 2023 hanggang 2025 ayon sa Public Order and Safety Office sa Dagupan City. Kung hindi pa may re-renew ang mga ito, hanggang March 2026, irerekomenda ng Poso ang pag-revoke o pagbawi sa prangkisa ng mga ito. Tinignan ko, marami pala 2023-2024 hindi na nag-renew ng franchise nila. Plano itong ibigay sa mga tricycle operator at driver na matagal nang namamasada pero wala pang prangkisa. Sabi sa inaano ni Mayor na magdagdag ng 500 franchise. Sabi ko, wag muna kasi titingnan pa natin yung prangkisa ng mga hindi nagre-renew na ng 2023, 2024 at tatanggalin na yun. Ito raw ang hihintay ng ilang tricycle driver sa Dagupan City na wala pang prangkisa gaya ni Bert. Dahil walang prangkisa ang kanyang tricycle, ay hindi raw siya makapasada sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Mahalaga sa amin. Kasi para kaya lumabas kami, hindi kami mahuhuli pag mayroon kaming franchise. Patuloy ang assessment at evaluation ng Poso sa mga registration at franchise ng mga tsuper sa Dagupan City. Sa 2025 record ng Poso, nasa mahigit 3,000 ang registered tricycle driver sa syudad. CJ, ayon sa Public Order and Safety Office o POSO, pwedeng ma-revoke anytime ang prangkisa ng isang tricycle unit, lalo na kung ilang taon na itong hindi na ipaparehistro. Samantala, limitado lamang sa mga magulang at sa anak yung pag-transfer ng prangkisa ng isang tricycle unit. Ibig sabihin, hindi po pwedeng maibenta o maitransfer sa ibang tao ang prangkisa ng isang tricycle sa lungsod ng Dagupan. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.